Kasama natin ngayon si Lads Tantenko, medical student pero MD PhD candidate, malapit na, Dr. Lads. At syempre, ang sikat na sikat, Dr. Richard Mata. Kahit sino makausap ko, si Dr. Richard Mata, pediatrician from Davao. Kamusta? Hi, hello po sa inyong lahat. Excited talaga kami sa araw na ito. So sa lahat ng nagpa-follow ng aking page, para po sa inyo to at para po sa lahat ng mga nagpa-follow, especially kay Dr. Ong, tsaka kay Dr. Liza and Dr. Lads, para po sa inyong lahat, ito lahat. Okay, Lads? Yun. So maganda umaga po sa inyong lahat. So thank you po sa Dr. Willie Ong sa pagkakataon na makapagbahagi po ng kaalaman tungkol sa kalusugan ngayong araw na to. So sana po marami po kayong matutunan sa mga didiscuss po namin ni Doc Richard today. Okay, so unahin natin muna ang magagandang tips ni Lads Tantenko. Yes, Lads. Kabit ko lang sa iyo, ha? Okay. Tips natin sa pagtulog? Sige po. So sa umaga pong to, yung mga pag-uusapan po natin ay yung masamang epekto po ng paghilik sa ating kalusugan. So, marami po sa atin yung humihilik. So, malaman po natin kung ano po yung magiging epekto niyan sa ating kalusugan. Paano po may iwasan yung insomnia o yung hirap po sa pagtulog. Matututunan din po natin na hindi po dapat pala tirisin yung mga pimples o tagyawat kasi maaari pong magdulot ng infection sa utak at makamatay. At pag-usapan din po natin yung anaphylaxis o yung severe allergic reaction po na maaari ring makamatay. At yung epekto sa kalusugan kapag lagi po tayong kumakain ng bacon at instant noodles. So yan po yung mga pag-uusapan natin today. Okay, Lads. Ang first ay pagtulog at paghilik. May problema ba this? Yes, Lads. Sige po. So ngayon po pag-uusapan po natin yung masamang epekto sa kalusugan ng paghilik. So, sino po ba yung mga madalas na humihilik? So, kadalasan po yung mga lalaki, yung obese o sobrang taba po, at yung mga matatanda, sila po yung mga madalas na humihilik. So, may iba-iba pong dahilan kung bakit po humihilik yung isang tao. Narito po yung una, maaari pong barado yung ilong. So, o daanan ng hangin dahil po sa allergy, sa sinusitis or sinus infection, o kaya yung deviated septum o yung naghahati sa ilong ng isang tao ay hindi pantay, so hindi pantay yung butas ng ilong, o merong nasal polyp. So, pwede rin po na hindi maganda yung muscle tone sa lalamunan at dila, so nagre-relax po siya, so bumababa po yung dila at nahaharangan niya po yung daanan ng hangin. Kaya po nagdudulot ng paghilik. Pwede rin po na sobrang laki ng tissues sa lalamunan, kadalasan po to sa mga obese at dun sa may mga infection, so yung tonsils lumalaki, so nababarahan din po yung daanan ng hangin, so nagdudulot din po ng vibration, kaya po humihilik. O kaya mahaba po yung soft palate or yung uvula, so yung uvula po bumabara siya sa daanan ng hangin, tapos magva-vibrate po siya at nagdudulot po yun ng paghilik. Lads, explain mo, ano ba tong uvula? Ang laki naman ng uvula. Baka hindi alam ng kababayan natin. So, pag tumingin po kayo sa lalamunan nyo, siya po yung parang nakalawit po sa may lalamunan. So, soft tissue po siya na nakalawit dun sa may lalamunan po ninyo. So, sa iba po kasing tao, masyado siyang malaki. So, umaabot siya hanggang dun sa daanan ng hangin. So, makakabara po siya, tapos masisikip yung daanan ng hangin. So, mas hihilik po yung tao. So yung kababayan natin, tignan nila sa salamin. Actually, may kilala ako na double yung uvula. Oh, marami. Sa bata, Doc Richard, meron din ba? Yung, siyempre ako as a pediatrician, madami akong nakikitang mga, marami akong nakikitang mga bata. Yung kanilang uvula, yung nakabitin sa gitna, ganun. Dalawa. Parang one out of 30, one out of 30. Parang bifid, parang ganyan, no? Kung sa fighting fish pa, twin tail, parang ganon. Mas swerte ba? Mas mayaman? Sana nga, no? Masarap sabihin ng ganon. Pero amazing, but actually walang danger on the sides. Kung maliliit lang naman kahit dalawa siya, yung pagsasalita nila ay hindi nababago. Sabi, anong gagawin natin, Doc? Sabi, walang problema yan. Parang sa atin pa, swerte nga parang gano'n, no? Pero wala sa libro yun. Na talaga nakabarado yung pinakita na haba, no? So, yun. No? Okay, patuloy natin. Yes.
So, pag naghihilik, minsan pwedeng obstructive sleep apnea. Opo. So, maaaring sintomas po yung paghilik ng obstructive sleep apnea. So, kapag natutulog po tayo, yung normal po na daanan ng hangin, maluwag po siya. So, kapag meron pong obstructive sleep apnea, so nagkakaroon po ng pagbara. So, may mga usually po 20 to 30 seconds na tumitigil yung paghinga ng isang tao dahil po nga bumabara yung mga tissues. Let's explain mo ang maigi. Ano tong arrow na green? Baka hindi nila naiintindihan tong green. Hangin yung green so, na yan. yung air, ito yung Yan, hangin pumapasok sa lalamunan. sa baga. Okay. Yan. So, sa obstructive sleep apnea po, makita nyo po, yung hangin. papasok po siya, pero hindi po siya makakadaan sa daanan ng hangin kasi may pagbara po dito sa lalamunan. Okay. So, ano po yung masamang epekto ng obstructive sleep apnea? So, pwede po na, una po, maaari po siya magdulot ng high blood pressure, bumababa din po kasi yung pagdala ng oxygen sa ating katawan. So, nangihina din po yung tao. So, kahit po natutulog sila, kahit mahaba yung tulog nila, pagod pa rin sila pagkagising nila kasi nga, paputol-putol yung gising ng mga taong may obstructive sleep apnea. So, pwede rin pong makaranas ng mga sakit sa puso, pwede rin pong makaranas ng stroke, at ito rin po, depression and anxiety kasi parang hindi po sila nakapagpahinga talaga ng mabuti. So, very prone sila to stress, to anxiety, and depression. At yun nga, makita natin dito na yung snoring, yung paghilik, ay isa din talaga sa sintomas sa mga taong may obstructive sleep apnea. So, yung mga paraan po, paano po maiwasan natin yung paghilik para hindi rin istorbo sa katabing matulog at para hindi rin magkaroon ng panganib sa kalusugan. Huwag pong uminom ng alak bago matulog. So, iwasan po yung pag-inom ng maraming alak kasi parang nagdudulot po siya ng pag-relax ng mga muscles sa lalamunan. So, pwede pong magbara sa daan ng hangin. Kung meron po tayong allergies, pwede rin pong gamutin po yan. Pwede rin pong makatulog ng nakatagilid. Mag-ehersisyo para po bumaba yung timbang kasi nga po tulad ng sabi kanina, yung mga matataba, sila yung mas madalas nagkakaroon ng paghilik. Tapos iwasan din po yung paninigarilyo at wag po nating abusuhin yung pag-inom ng mga sleeping pills dahil nagdudulot po yan ng pag-relax ng throat muscles na nakaka-apekto po sa paghinga at maaari pong magdulot ng pagbara sa daanan ng hangin. Okay, ang ganda ng discussion ni Lads. Sa ibang klase, well prepared. Talagang magiging magaling na doktor. So, mag-add lang ako konti doon siguro sa paghilik. Baka ang inisip nila, kailan ba yung paghilik ay normal lang? Kailan yung paghilik na obstructive sleep apnea? Wala talaga. Meron tayong mga sleep centers sa mga ospital, ma-check nila yung oxygen mo habang natutulog. Depende rin siguro sa sound ng paghilik. Kung konting ganun lang siguro, okay na. Pero yung humihinga, tapos biglang humihinto yung paghinga, tapos gaganon bigla, barado yon. Ibig sabihin, bumabagsak yung oxygen, tapos biglang hahabol. At kung paggising nyo, parang pagod na pagod, wala pa rin, lalata, baka may obstructive sleep apnea. May iba inooperahan yung lalamunan. At isang risk factor din, nabasa ko, yung malaki yung leg. Parang Mike Tyson, yung malalaki yung mga legs, yung mga wrestler, gano'n. At meron ding sa obstructive sleep apnea yung CPAP, di ba? Yung nilalagay na makina, may mask na pinipilit pumasok yung hangin para bumuka. May tulong din yun. So, kung talagang medyo duda kayo, papacheck tayo sa doktor. Dagdag tips, Dr. Richard, pag sa bata? Yung pwede mo ibalik, Dr. Lads, yung malaking tonsils. Yung malaking tonsils. Ayan, pakita nyo po yan. Ayan, nakita nyo? Common sa bata yan, di ba? Ayan. Pag ganun kalaki ang tonsil ng anak nyo, ay ang lakas na ng humilik, no? So, actually, covered na yung pasukan ng hangin. So, saan papasok dito? Halos hindi na makakapasok. So, ito yung may chance na baka tatanggalin na lang ng ENT, no? Mga surgeon ng mga throat. So, ganito po yan. Ang general rule, kung yung anak nyo ay natutulog at ang lakas niyang humilik, required po tayong magpa-check. Pwede po sa pediatrician or pwede pong dumirekta kayo sa ENT, yung ears, nose, throat.
Kasi lalo na yung tulog nila na parang sabi nga ni Dr. Willie, parang naghahabol, no? Like, tapos biglang parang hinahabol nila yung hangin nila. Ibig sabihin may bara yun. Kasi meron namang maingay, pero hindi naman naghahabol. So medyo okay pa yon. Pero need to be pa rin examined. So hindi naman po ibig sabihin magpumunta kayo ng ears, nose, throat na doktor, operahan ka agad yan. I-assess po yan pa rin. Sabi ni doktor, meron ding sleep clinic na pwede kayong patulugin doon at nalalaman kung bumabagsak pa yung oxygen. So, in other words, pag ang bata ay maingay matulog, ipa-check up talaga. Okay. Next, Doc Lance. Ang next topic natin ay, sige, paghilig. Next, ito favorite topic nila, tulog. Insomnia. So, ayun, ngayon po, pag-usapan natin yung insomnia o yung hirap po sa pagtulog. So, yung mga sintomas po, kung meron kayong insomnia, nahihirapan po kayong matulog. Yung kapag humiga kayo, mga ilang oras pa bago kayo makatulog. Meron pong nakakaranas ng pananakit ng ulo, nakakaranas din po ng... Yes. Insomnia, pagtulog. Okay. So may nakakaranas din po na parang mabilis mawala sa mood, mabilis mainis kasi nga kulang sa tulog, hindi sila nakakatulog ng maayos, so laging pagod. At hirap din po sa coordination or parang laging nalilito or hindi makapag-focus sa trabaho dahil sa kakulangan sa tulog. So gaano po ba karami yung nagkakaroon ng insomnia? Actually po, 63% ng mga kababaihan or 6 sa kada 10 babae at 54% sa mga lalaki or 5 sa kada 10 lalaki yung nakakaranas ng insomnia or insomnia-like symptoms at least a couple of nights or ilang araw sa loob ng isang linggo. So mas marami po yung nakakaranas ng mga kababaihan ng insomnia or kahirapan sa pagtulog. So ano po ba yung mga dahilan kung bakit nakakaranas ng hirap sa pagtulog yung mga tao? Una po yung anxiety. So lagi pong nababagabag, laging stress, maraming iniisip. So Maraming babayaran. Maraming mga babayaran sa school at sa bahay. So hirap pong matulog. Yung nocturia o yung ihi po ng ihi sa gabi. So napuputol din po yung tulog or hirap sa pagtulog. So maaari pong dahilan yan. May depression, may chronic pain. Meron pong pangmatagalang sakit na nararamdaman. For example, chronic back pain. So hirap pong makatulog. May mga psychiatric disorders or mga mental health disorders at paggamit po ng alak at droga ay nakaka-disrupt din po, nakakasira din po ng tulog. So, ano po ba yung epekto sa kalusugan kapag meron po tayong insomnia? Una po, pwede tayong tumaba or maging obese kapag kulang tayo sa tulog. Kasi parang mas naghahanap yung katawan ng pagkain pagkagising mo, tapos mga unhealthy na pagkain pa yung kakainin. Pwede ring magdulot ng high blood pressure kasi kapag kulang po sa tulog, tumataas yung cortisol or yung stress hormone. So pag laging mataas yan, so maaari pong magdulot ng high blood pressure. Pwede rin pong magdulot ng sakit sa puso, diabetes, at humihina po yung immune system. So kapag lagi pong puyat or lagi may insomnia, mas sakitin po kasi bumababa yung resistensya. At dahil kulang po sa tulog, mas prone po sila or mas malaki yung posibilidad na magkaroon ng mga depression, anxiety, at hindi po makapag-function ng mabuti sa trabaho or sa school. So, paano po natin may iwasan yung insomnia? May tinatawag po tayong sleep hygiene. So, ito po yung ilang mga tips na pwede natin sundin. Yung pagtulog po, matulog po tayo at gumising sa parehong oras kada araw po. Kumbaga, kung 9 p.m., sanayin po natin na pag 9 p.m. na matulog na, tapos kung 6 a.m. gumising. So, parang gawing routine para masanay yung katawan na matutulog siya ng ganong oras. Iwasan din yung pag-inom ng mga caffeinated drinks, yung mga kape, soft drinks, tsokolate, simula ng hapon hanggang gabi para hindi mahirapang matulog. Pwede rin pong wag po tayong matulog ng gutom, pero wag din po tayong matulog ng sobrang busog, yung sobrang dami pong kinain bago matulog. Kasi may hirapan po tayo matulog. Magkaroon po ng relaxing routine, pwede pong makinig ng music, maligo po. Pag naligo po, wag mainit na tubig kasi pag natutulog po tayo, bumababa po kasi yung temperature ng katawan.
So, ayaw po niya na sobrang taas. So, wag po mainit na tubig. Mas maganda po na yung medyo malamig na tubig pag natutulog. So, yung kwarto po, hanggat maaari, sa pagtulog lang po talaga, wag pong dalhin yung trabaho o yung kung ano pang dapat gawin sa inyong kama or sa inyong kwarto. Pwede rin po mag-exercise araw-araw, pero wag pong mag-heavy exercise mga 4 hours before matulog para hindi mahirapan. So, dapat sa umaga, mag-ehersisyo. At magkaroon din po ng komportableng higaan, ventilation, kung may electric fan or aircon, gumamit po para makatulog ng maayos. Okay, ang ganda ng tips. May dagdag tips ba tayo, Doc Richard, pampatulog? Yung before yung pangpatulog, yung bata ba may problema sa sa tulog? bata. Kasi karamihan, Dr. Willie, sabi nila, bakit yung tonsillitis ng anak ko pabalik-balik? Hindi naman sila kumakain ng matatamis na. Sabi ko, alam nyo, hindi lang yan sa matamis. Kung kulang sa tulog ang anak nyo, madali silang mag-tonsillitis. Kasi nga humihina yung resistensya niya. Meron talagang taong prone ma-tonsillitis. Parang yun yung weakness niya. So doon nila na-analyze, nga, yung anak ko matagal matulog o hirap matulog, kaya pabalik-balik ang tonsillitis. May mga bata na hirap matulog? Di ba dapat mahaba tulog nila, 9 hours? Actually ngayon, dahil sa entertainment, Cellphone. too much entertainment, dahil ang cellphone is 24 hours and you can pili ka na lang anong YouTube mo. So, nagsisikreto, alas 3 na ng umaga, gising pa. So, actually yun, it's the entertainment na yung sa panahon natin, alas 9 ng gabi, mag-off na, gaganon na. Ngayon, so it's a problem of all parents. So, Yes. how to handle Anong that? tips mo doon para sa mga magulang, ngayon yung anak nila nagtatago, nag-cellphone, ayaw matulog, ayaw mag-aaral, laging puyat, kung ano pinapanood. Nasa ilalim ng kumot, Oh. kala mo tulog. Ano gagawin, Doc Richard? Actually, it's easier said than done. Pero ang sinasabi namin is, rules without relationship is equal to rebellion. Ibig sabihin, bibigay ka ng rules. Kung wala ka namang relationship sa anak mo since bata pa siya, hindi siya close sa'yo. hindi siya close sa'yo, hindi mo siya binigyan ng time, wala kayong bonding. Pagdating ng teenager, gagalit-galit ka ngayon. So, ang anak, bakit mo ako, parang ano ko to, right ko to, parang gumagano na sila. Pero kung meron kayong relationship, pag sinabi mong nak, hindi na healthy yan. Mas madali silang nakikinig. So, it's really a full-time thing. Hindi yung it's a magic lang na gagawin mo. And divert them to other, yung anak ko, pinavarsity ko na ng basketball kasi talagang yung cellphone na yan, kung wala kang ibang diversion, kahit anong sabihin mong wag, titingin ulit. So, you have to give some diversion. And ngayon, medyo, lagyan mo ng kasi yung pinavarsity mo, may coach pa So, yung coach, an additional help yun. Kasi kung hayaan nyo lang, talagang magto-24 hours sila. Okay. Konting tips, Doc Lisa? Yes, tama lahat yung sinabi ni Doc Richard, no? At tanong ko lang kay Doc Richard, yung mga nanay, takot na takot kasi patanggalan ng tonsils yung mga anak. So, pag sinabihan ng ENT na need na, dapat payag na rin sila. Kasi Yes. pwede ba ang isang bata ay walang tonsils? Yes, okay. Magandang tanong po 'yon. Number one, hindi po risky sa bata na walang tonsils. Kasi yung sinasabi nila baka daw sa immune system kasi sa pag-aaral parang yun lang yung meron daw siyang immune system. Kung meron man masyadong maliit, ibig sabihin kung parati kang binabother sa sleep mo, 'di ba, pag may tonsil kang malaki, yung sleep mo kumukonti dahil yung oxygen ng utak mo mababa, mas prone ka tuloy magkasakit. Di mas mabubuting tanggalin mo, masarap ang tulog mo, mas less pa yung sakit. Regarding the operation, wala akong narinig na danger on the operation sa ENT at mabilis nilang natatapos kasi hindi naman dito susugatan yan, dito lang naman sa and piniprepare naman nila yung bata. Mas risky po kasi pag kunwari ginawa na nila ng yung oxygen, pinapatulog nila at chine-check yung oxygen ng bata sa sleep clinic, napapansin talaga nilang nagda-drop yung oxygen. So, ibig sabihin, mas risky na hindi tanggalin kasi isipin mo, bumababa ang oxygen ng anak nyo kung natutulog.
tulog din kayo nun. Kaya yung tinatawag naming sleep apnea, to make it simple, na tulog kang huminto ng paghinga. Delikado yun. So, what is dangerous? Yun ang delikado. Mas safe po kung dapat tanggalin kung yun po ang advice ng specialist. Okay, Okay. great. At saka sa mga nanay, tingin ko enjoy din yung kids pag inalisan sila ng tonsils kasi only ice cream sila sa pagkakataon na ito. Totoo, Yan. totoo. Oo. Ice cream. Okay, Doc Lads. Yes, next topic, pagtiris ng pimple. Okay, so ngayon po, Yan. sa mga, lalo na sa mga teenagers, so mga nagbibinata, nagdadalaga, nagsisimula na pong maglabasan yung mga pimples, tigyawat, kasi sa pagbabago ng hormones. So kadalasan ginagawa nila, tinitiris nila kasi parang para mawala agad yung pimples. Pero meron pong dulot na danger or panganib sa kalusugan kung lagi pong ginagawa yung pagtiris ng pimples. So, iba't ibang klase po yung tagyawat. Meron pong whiteheads, meron pong blackheads, meron po yung parang pula lang. Mapula lang siya, yun yung papules. At meron yung cyst, ito na yung may mapula tapos may laman na siyang nana sa loob. So, parang nagkaroon na siya ng infection sa loob ng tigyawat. So, bakit po nagkakaroon ng tigyawat yung isang tao? Una po, maaari pong dahil sa genes. So, kung yung nanay at tatay niyo po ay maraming pimples or maraming tagyawat, malaki din po yung posibilidad na magkaroon din po ng maraming tagyawat yung mga anak. May mga cosmetics, makeup, mga pinapahid sa mukha din po na nakakakos din po ng pagkakaroon ng pimples. So, maging mapili din po at maingat sa paggamit ng mga makeup. May mga ilang gamot po, may mga ilang steroids na nakakadulot din po ng pagkakaroon ng tagyawat. Yung hormones din po, yung pagbabago ng hormones sa katawan, tulad ng nasabi ko po kapag nagbibinata, nagdadalaga. So during puberty stage, nagdudulot din po siya ng pagkakaroon ng tagyawat. At yung stress, yung laging puyat po, laging maraming iniisip, pwede rin pong magdulot yan ng tagyawat. So, sa mukha po natin, lagi po nating tandaan yung tinatawag na danger triangle. So, makikita po natin mula sa ilong hanggang sa bibig. So, ang pwede po nating gawin, pwede po tayong gumawa ng parang triangle sa kamay po natin na ganito, tapos ipatong po natin sa ilong natin. So, yung tagyawat po sa loob ng triangle na yan po yung mga delikadong tirisin po natin, lalo na kapag madumi yung kamay, tapos biglang titirisin po natin yung mga tagyawat dyan, pwede pong magdulot ng infeksyon sa ating utak. So, paano po nangyayari yan? Bakit po tinawag na danger triangle? Kasi kung titingnan po, so ito po yung harap ng muka, ito po yung mata, tapos dito po yung utak. Yung mga veins o yung ugat po, sa may bahagi ng danger triangle ng mukha po, konektado po siya dun sa tinatawag na cavernous sinus. So ito pong daanan ng dugo na to, ng ugat na ito, ay malapit na po sa utak. So ang nangyayari po, for example, dito sa ilong, may tagyawat ako, tiniris ko, marumi yung kamay ko, papasok yung bacteria o yung mikrobyo dito sa daanan na to, tapos maaari siyang pumunta dito sa cavernous sinus. Ang gagawin po ng immune system ng resistensya, magpo-form po siya ng clot or ibabara niya po yung dugo dito para hindi na po kumalat yung infection. So pag nag-form po siya ng clot dyan, pag may bara dyan, magdudulot po siya ng increase na pressure sa utak. So, pag tumaas po yung pressure sa utak, pwede po magdulot ng pagka-damage ng brain cells, pwede rin po magdulot ng stroke, pwede magdulot ng pagkamatay kapag po hindi naagapan yung sakit na ito. Yung tinatawag po siya cavernous sinus thrombosis kasi nagkakaroon po ng pagbara dito sa may cavernous sinus na napakalapit na po sa utak. Kasi manipis na buto lang po yan, tapos nasa taas na po yung utak. So, ano po yung sintomas ng cavernous sinus thrombosis? Halimbawa po, meron kayong tagyawa, tapos tiniris nyo, na marumi yung kamay nyo, tapos nakaranas kayo ng sobrang sakit ng ulo. As in, masakit po talaga na hindi na kayo makangiti sa sakit. Namamaga, maaring mamaga or mamula yung mata, tapos bumabagsak na yung talukap ng mata, so parang napapapikit na yung mata kahit hindi inaantok, hindi na maigalaw yung mata, napakataas po ng lagnat kasi nga po may infection sa
sa dugo, sa may bandang utak, so napakataas po ng lagnat, maaari pong makaranas ng pamamanhid at pananakit ng mukha, lumalabo or nawawala yung paningin or nagkakaroon ng seizure yung isang tao. So pag naranasan po yan, dapat po nadaling na agad sa hospital o sa emergency para po mabigyan ng antibiotics para hindi na po lumala at hindi po siya magdulot ng pagkamatay. So, dapat hindi basta tiris na Para hindi po tiris ng tiris. Yes. Ang ganda ng tips ni Doc Lads Doc Richard, mga bata, lagi may teenager, syempre pediatrician from birth up to 18 years old, di ba? Yes. Ano ba ang tips mo sa mga may tigyawat na bata? Okay, number 1 kasi talaga hygiene. Hygiene talaga, no? Hilamos. Yung kamay, tsaka yung hilamos. May kaugalian pa naman tayo sa mga Pilipino na bawal mabasa sa gabi. Oo nga, Meron lagi tayo. yan. Bawal daw maghilamos, malalabo ang mata, Bawal mapapasma, bawal maligo, ayan. mabubuang, lahat na mangyayari Pero yung mga beliefs natin, magkakasipon. ayan. Kaya nga sinabi, wag nang paliguan ng bata kasi nasisipon kung naliligo. Sinasabi ko, ang dami namang pasyente kong sinisipon, hindi naman talaga naliligo sa gabi yun. Dapat naman sabihin kong, sinipon kasi hindi naligo sa gabi. Pero yung beliefs talaga natin na pag naligo sa gabi magkakasakit. Pero yung mga hindi naligo nagkakasakit din naman. So actually wala doon sa ligo yung sakit. It's more on nahawa, no? Pero dito sa topic ng taghihawat, yung mga alikabok, yung kamay mo, katulad ganito ha. Kung mahilig kayong pag ganon-ganon, yan, sige kayo hawak sa kamay, sa mukha nyo, nagdadala kayo ng infection sa mukha nyo eh. Wag yung manirisim, wag sige ganon. If kailangan yung hawakan ng hugas ng kamay or meron kayong handkerchief, wag niyo gawing mannerism ganon-ganon. So magkakaroon kayo ng infection tapos kung pwede maligo kayo twice a day tapos mahilamos na mabuti. Ngayon talagang may taghihawat, may mga dermatologist naman tayo. Bakit ka pa magpi-prick ng sarili mo? Pwede naman ang derma kung kailangan i-prick, sila bahala kasi kung nagpi-prick sila malilinis ang gamit nila. So pupunta kayo ng derma kung talagang siyempre kayo conscious na mga teenager, huwag niyong gawin na sa inyo lang, no? Mag-seek kayo ng professional help dahil mukha nyo naman yan eh. So kailangan ng konting investment. Ibig sabihin, may konting bayad naman yan pero meron naman talagang affordable. Kaysa naman ma-infect, kung mag-infection yung utak nyo, mas malaki yung gasto doon. So pag iba na ang itsura, pumunta ng doktor. Pero ordinary lang naman, ligo at linis at tulog ng maaga ay nakaka-prevent, no? Kasi nasistress yung utak natin pag puyat, yan lumalabas na naman. Yes, yung mga bata, 'di ba? Stress, puyat, lalong dumadami yung pimples nila. Yes. Okay. Ang dagdag ko lang tip, maganda yung tip ni Doc Gerald Belandres, yung kilala natin, 'di ba? Si Doc Gerald. Sabi niya sa unan, 'di ba? Sa unan dapat malinis. Minsan yung unan paggising daw may mapa, galing sa pawis, galing sa laway. So kailangan malinis yung unan kasi pag hindi malinis yung unan, hihiga ka doon ka magkaka-pimples. At mas maganda talaga maligo sa gabi. Pag hindi ka maliligo sa gabi, yung buhok mo very oily, galing ka sa Fairview, na alikabukan, pag hihigaan mo yung buhok mo, pagising mo tigyawat. Yun. So yun talaga iwasan. Dapat yung nyo, yung kama nyo. Kama, bedding. Lalo yung mga bata, di ba, na allergy. So yung kama nyo, dapat para bang para bang holy yan. Ibig sabihin, pag hindi ka pa nakahuga, hindi ka pa nakaligo, wag kang maglaro sa kama. Huwag ka humiga. Huwag ka humiga kasi madumi ka pa eh. Pero hinahayaan nyo lang yung anak nyo, pahiga-higa doon na hindi pa nakaligo. Actually, parang ginawa niyang punasan yung ng kanyang mga germs na tapos doon ka hihiga. Hindi kasi dahil hindi natin nakikita sa ating mata, walang germs. May germs po. So, dapat before ka humiga, ano ba naman ang ligo lang para ma-lessen ang gasto. Actually, nakaka-lessen ang gasto kasi walang mga sakit dahil tayo ay malinis. Okay, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Sitting pretty tayo ngayon. Napakagaling ng doktor. So, huwag gawing punasan ang kama natin. Yan ang bagong tip ni Dr. Richard.
Ito, nakamamatay din, allergy. Oo, delikado itong allergy, Doc Okay. Lads. So ngayon po, pag-usapan naman po natin yung anaphylaxis or yung severe na allergic reaction sa katawan. So marahil po, ilan sa inyo nakaranas na po na parang magkakaroon ng pantal-pantal, mamumula, kakapal yung labi, yung talukap ng mata, tapos nahihirapang huminga. So maaari po na senyales na yan ng anaphylaxis. So iba-iba po yung tinatawag nating allergen. Yun po yung nagkakos ng allergic reaction sa katawan. Pwede pong allergic kayo sa pagkain, allergic sa alikabok. So, iba-iba po yan kada tao. Ngayon po, paano po ba nagkakaroon ng allergic reaction? So, yung katawan po natin, may tinatawag tayong antibodies. So, antibodies po ay parte po siya ng ating resistensya. So, lumalaban po siya sa mga sakit, sa mga foreign objects na pumapasok sa ating katawan na pwedeng maging danger o panganib. So, for example, kumain kayo, allergy kayo sa peanut, sa mani. Tapos, unang kain nyo ng mani, na-expose kayo sa mani. Yung katawan nyo, gagawa siya ng mga antibodies para next time na kumain, ma-encounter niya yung allergen na yon or yung antigen, parang magkakos siya ng inflammation para mapatay or matanggal. Yes, Doc Lads, ilinaw lang natin, ano ba sa layman's term itong antigen? Parang bacteria ba siya? Sa katawan ba siya? Nakikita ba nila yan? Hindi nila okay. maintindihan ano yung mga mukhang star na yan. So, yung antigen or allergen, hindi po natin makikita pag pumasok na sa katawan natin yan. Pero, pwede po yan na maging pagkain. So, kapag na-digest po yung pagkain, pwedeng maging allergen po siya or antigen. Ngayon, pag pumasok po sa, maging bacteria, parasites, virus, ay mga antigenic din po yan. Pwedeng mag-cause ng immune reaction sa katawan. Ngayon, pag pumasok po sa katawan, yung white blood cells po natin sa ating dugo, gumagawa po siya ng antibodies para malabanan yung mga sakit na yan, yung mga antigen. Ngayon po, sa first exposure, sa unang beses na ma-expose kayo dun sa allergen, kung may allergy kayo sa hipon, sa mani, unang beses na ma-expose yung katawan nyo, wala pang ganong reaction yan. Kasi gagawa pa lang ng antibodies yung katawan. Ngayon po, sa second exposure nyo, nakagawa na yung katawan natin ng antibodies. Ngayon, papatayin na ng antibodies or pipigilan na ng resistensya natin or immune system yung mga bagay na allergic tayo tulad ng, for example, alikabok or hipon or mani, gatas. Tapos magdudulot na po yan ng inflammatory reaction sa ating katawan na maaari pong magdulot ng mga sintomas na, ito po yung mga sintomas ng severe allergic reaction or anaphylaxis. So, pwede pong sa balat mag-manifest yung allergy, pwedeng magkaroon ng pagpamamantal or yung makati, pwedeng mamula, mainit, tapos namamaga po siya. Sa respiratory or sa baga, pwede pong ubuhin, sipunin, or hirap sa paghinga, naninikip yung dibdib. Pwede rin pong sa ating bituka, so nakakaranas po ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea. Pwede rin pong sa cardiovascular or sa puso, yung nahihilo, bumababa yung yung pulso, tas biglang hinihimatay na lang, o kaya pwede rin magkaroon ng anxiety at pananakit ng ulo. So, ano po ba yung mga allergens na pwede pong magdulot nitong anaphylaxis? So, iba-iba po siya sa kada ibang tao. Meron po sa pagkain yung kanilang allergy, sa mani, sa mga lamang dagat, gatas, soy, itlog. Pwede rin pong sa kagat ng mga insekto tulad ng bubuyog, ng langgam. Meron din pong mga tao na may allergy sa gamot. So maganda po na bago po kayo uminom ng gamot, alamin nyo muna kung painumin ng gamot yung mga bata or yung isang tao, alamin muna kung may allergy sila. Kaya yung mga doktor lagi ang tinatanong bago sila mag-prescribe na kung may allergy po ba sa ganitong klase ng gamot. Meron ding mga bagay tulad ng rubber gloves, balloons, condoms, ganyan na pwede rin po magdulot ng allergy. At yung ibang mga tao na pag sobra yung ehersisyo, nagkakaroon din ng allergy. So, iba-iba po yan sa kada isang tao. Para po malaman, meron pong tinatawag na skin test. Parang yung mga immunologist, allergologist po, meron silang parang itutusok sa balat ng isang tao. Tapos malalaman kung iba't ibang allergen yun, iba't ibang mga bagay na pwedeng mag-cause ng allergy. Tapos malalaman nila kung
yung isang tao ba ay may allergy pa siya dito sa isang bagay na to. Mga allergologist po sila po. So, pag nagkaroon po ng anaphylaxis, maaari po itong makamatay kasi yung baga po natin, nagbabara po siya. So, hindi po makakahinga yung isang tao na nagkakaroon ng anaphylaxis kasi nga barado yung baga na siyang nagbibigay sa atin ng oxygen at hangin. So, yung tanging gamot lang po na meron para sa mga ganitong delikadong sitwasyon ay yung epinephrine, yung epinephrine. So, usually binibigay sa ER. Sa ibang bansa, meron na, sa mga schools, meron silang epi shots eh. Pero hindi ko alam sa Pilipinas kung sa mga schools meron ba nito. Ito lang po yung talagang gamot. Okay. Ganda naman ang topic ni Doc Lads. Doc Richard, mga bata, nag-allergy. Anong diba? pinakamadalas na kasong nakikita ng mga pedya? Tsaka merong ibang allergy, konting pantal-pantal lang, yung iba mamaga mata, pero itong kinukwento ni Lads talagang nakamamatay. So maraming nanay nakikinig. Tsaka magkano daw yung allergy test? Yun muna sa mga common sa bata na nagkukos ng mga allergy. Yung peanuts is common yun, mga mani, no? Pero ang ina-highlight ko na karamihan is yung mga pawis. Kasi sometimes yung sa init lang ng panahon, nagra-rashes na sila dito kaagad. So actually under pa rin yan sa allergy. Babalik na naman tayo sa ligo. Ngayon, nililiguan, hindi din masyado sinasabunan. Hindi naman natatanggal ang pawis kung walang sabon. So kaya yung mga anak nila, maraming mga rashes. So connected pa rin doon. Pero marami din ang may mga allergies sa mga itlog, manok, asayan, pusit, like nasabi ni na Dr. Lads. Now, regarding sa yung test naman, hindi ko ma-mention yung talaga yung actual price. Nasa allergologist po yan, na actually, doon sa allergologist, kunwari, pati Bermuda tinitest, pati mga pagkain, chicken, i-checklist yun eh. Hanggang bibigyan ka ng report na dito sa allergy, ito yung iiwasan nyo. Kasi sometimes, kung hindi tayo nagpa-check na yung anak nyo masyadong reactive, pinagbawalan nyo na siya ng crabs. Lumaki siya, meron pang ganito, 30 years old na siya, doon na siya nagpa-test. Hindi pala siya allergy sa crabs. Pero since 5 years old siya, pinagbawalan siya ng crabs. Sabi niya, ilang taon ako hindi nakakain ng crabs, hindi pala ako doon allergy. So, sabihin, sometimes, wag agad tayo mag-judge na doon siya allergy unless malinaw na pagkain niya ay nag-rashes siya. So, ibig sabihin, kung kayo yung may problem on rashes, kailangan yung magpakonsulta sa isang, meron po tayong tinatawag kung bata pa is pediatric allergologist. So, magtanong lang po kayo sa mga lugar-lugar. Lisa? Yes, oo nga. Dito sa Maynila, yung kumpleto parang mga 8,000 to 10,000. Depende sa dami. Pero syempre gusto nyo kumpleto na kasi sayang naman nga yung pagkakataon na pwede nyo palang kainin o nung anak ninyo para ma-enjoy naman yan. Yes, oo nga. Merong ganong test at malalaman nga natin yung sa test natin. Like yung anak ko rin, pinagbawalan ng itlog, ng shrimp. Pero nung tinest namin, sa sa halaman lang. Halaman lang, pero doon siya mga pollen, dust mite, doon lang. So, pwede na siya kumain ng mga itlog. Siguro, ito na yung part 1 natin para kay Lads. Siguro, final words, final tips, Lads, para sa kababayan natin. So, yun po, mahalaga po na maging maalam po tayo sa ating kalusugan, tapos hindi po tayo basta-basta din nagtitiwala sa lahat ng mga nakikita natin kung saan-saan. So, maganda po na wag po tayong matakot sa doktor, na kumonsulta sa mga doktor. Wag din po tayong manghinayang sa consultation fee kasi kung hindi po tayo kukonsulta sa doktor, pag nagkasakit po, mas marami pa po yung gagastusin sa mga procedures na gagawin sa hospital, tapos sa mga gamot pa. So, prevention is still better than cure. So, yun lang po para sa mga health tips. So, like nyo lang po yung mga page ng Dr. Lads, kay Dr. Richard Mata, Doc Willie Ong, Doc Iris Tan, yung Endocrine Witch, Doc Gia Season, tsaka yung sa cancer po kay Doc Mere Garcia.